Sige na, trabaho na lang para hindi ako may plano. O sige, baka maabutan pa ako mga nakita. Magpakabait ka ha. Tawag ka kagad sa akin, pagtitinguruan. Ano? Ano ba naman yan? Kung kailan naman manganganak ka na, saka naman naalisin si kuya. Tika, parang manganak na yata ako. Ay, talaga ko tayo. Ay! Ay! Ano gagawin? Ano ba naman yan? Kung kailan manganganak ka na naman, saka naman naalis ulit si kuya. Wala akong magagawa, Angie. Kasi tinaon ng agency na kung kailan kabuwanan na ng ate mo, saka ka maalis eh. Ganun talaga. Kaya nga nandiyan ka para ikaw bahala na sa atin at saka sa mga pamilya. Siya. Kaya mo na, Angie. Ikaw naman talaga eh. O sige na, baka maiwanan ka pa ng aeroplano. Naku, sa akin na siya. Wala na ako ano. Angie! Bilisan mo mga anak! Dok, kumusta na po ang kalagay ng anak ko? Mrs., yung anak mo may tubig sa baga, kaya kailangan sa madaling panahon maoperahan siya. Naku, Dok, wala na po ba ibang paraan? Napakalit pa po niya para operahan. Ay, huwag kang mag-alala, Mrs. Gagawin namin ng paraan para maiwasan ang pag-opera sa kanya. Gagawin namin ng maraming test. Pero pag walang mangyayari, as soon as possible, you need to decide it. Paano yan, te? Kaalis lang ni kuya. Eh, kailangan natin ng malaking halaga. Ang dami pa man din nating utang na kailangang bayaran. Tika, makasabad lang, Mare. Nalala ko, di ba sabay kang nag-apply ni pare? Kaso, nabuntis ka. Di ba napinding ka? Bakit di mo ituloy? Alang-ala sa mga anak mo. Bahala na. Eh, siguro mo ba talagang aalis ka? Hindi ka ba naniniwalang power ng si God? Palalangin lang natin si Bunso, gagaling si Bunso. Angie, kahit manalangin pa tayo ng manalangin, kailangan pa rin natin ang gawa. Need natin kumilos. Hayaan mo. Tatawag naman ako sa iyo, Nay. Kaya na mo nang bahala ka sa apo niyo, ha? O sige, kami na bahala ni Anjo. Basta pag gumaling yung anak mo, uwi ka na, hindi ka na alis ulit, ha? Kaya yun yung tatawag naman ako sa inyo. Pag makasahod ako, papadalagad ako sa inyo. O sige, ingat ka anak, ha? Hello, Angie! Hello, ate. Kumusta na si Bunso? Malusog naman si Bunso. Wala nang sakit si Bunso. Kumusta na rin si Junjun? Ayan, si Junjun naglalaro. At si nanay? Si nanay naman nagluluto. Teka, kailan ka ba daw uuwi? Tanong ni nanay. Namimiss ka na kasi ni Junjun eh, tsaka ni Bunso. Nay! Ay, anak! Dito ako! Bakit? Ano ba? Eto, kausapin niyo po si ate. Oy, anak! Ano? Kailan ka ba uwi? Akala ko ba uwi ka na? Di ba may usapan tayo? Pag bumalik si Bunso, uwi ka na, di ba? Okay na. Sorry po, Nay. Sana po maunawaan niyo ako. Kasi kailangan po natin magbayad ng mga utang. Yung utang ko sa placement fee, yung utang po ni Bong. Sana po maunawaan niyo po ako, Nay. Kita, kaya lang naalala ko si Bunso. Hinahanap ka na niya, namiss ka na niya. Ay nako, bahala ka ng anak. Mag-ingat ka lang dyan, ha? Ako, halika na. Lapit na, kain na. Ako, halika na, kain na. Ano ba problema mo? Ba't ka malulungkot dyan? Anak, ano problema mo? Junjun, bakit malungkot ka na naman? Di ba ayaw ni Papa Jesus na malungkot ka? Tita, Lola, nalulungkot lang ako eh. Ayun na naman ang Pasko. Wala pa sila Papa, Mama. Di na pa sila babalik. Di na ba ako mahal ni Jen? Kaming dalawa ni Jen. Nakuha mo ka ng mga papa mo. Wala nang buhay sila para sa'yo. Eh, ang pana. Ano yun? Matamag ka nun. Huwag kang makalala. Hindi po yan totoo, Lola. Ilang Pasko na pong lumipas. Hindi na sila nakauwi.
Alam ko klaseng magulang sila. Yun, ba't ganyan ka magsalita? Di ba ayaw ni Papa Jesus na nagtatanim ka ng galit sa mga magulang mo? Umalis sila, nagtrabaho, nagpapakahirap sila para sa'yo at para sa ating lahat. Junjun, bumalik ka pa dito, hindi pa kami tapos sa'yo. Anak, Ante, kaya mo siya. Hindi natin masisisi ang bata. Totoo naman sinasabi niya. Nay! Hello, Je! Kumusta na kayo dyan ni nanay? Hello, ate. Kumusta naman kayo dyan? Kami okay lang. Wala na ba talaga kayong balak umuwi ni kuya? Meron naman eh. Strict lang kasi ang kontrata namin dito. Kaya inisip namin ng kuya mo habang kaya pa at habang malakas pa. Sige lang. Kumusta na si Junjun at si Junjun? Si Jenjen, ayan, nakatulog na sa kakakwento ko ng about kay Jesus Christ. Pero ate, si Junjun, malaki ang tampo sa inyo ni kuya. Kasi, alam mo na, dating tampo, kahit anong paliwanag namin ni inay, ayaw makinig. Ate, ipanalangin ko ngayong Pasko na sana makauwi naman kayo para sa mga anak niyo. Nakakausap niyo lang sila, pero hindi naman niya kayo nakikita at nakakapiling. Alam mo, G, hindi rin naman kami tumitigil sa panalangin dito. Sana maunawaan ni Junjun. Sana maunawaan niyo. Ayan niyo, pipilitin namin na makauwi kami itong darating na Pasko. Saan nga pala si nanay? Pwede ko pa makausap? Ay, ate! Ayaw ka rin makausap ni inay. Baka pasermonan ka pa niya. Basta ate, huwag lang kayong bibitaw sa panalangin. Ako nga dito, nananalangin. Dinadala ko nga yung dalawa sa church eh. Buti naman, sige na Angie, tatawag na lang ako uli sa inyo. At ikaw na muna ang bahala sa mga anak ko, ha? Pasensya na. Pati tuloy mga anak ko, ikaw na ang umako sa pag-alaga sa kanila. At pati tuloy sarili mo, nababayaan mo na. Okay lang yan ate, darating ang panahon na ako naman. Ate, ba't may bata dyan? May nililihim ka ba sa akin? Alam mo, Angie, may pagtatapat ako sa'yo. Kaya di kayo makauwi kasi nabuntis ako dito. At dahil mabait ang amo ko, pinayagan niya ako mag-stay na muna dito at dito ko na ipanganak yung anak ko. 2 taon na siya. Ate, bakit hindi mo naman pinagtapat sa amin? Bakit mo inilihim? Kapag nalaman to ni inay, tiyak, magagalit yon. Kaya pala nabibiting din ang padala mo minsan. Okay lang sana yun. Pero yung paglihiman mo kami, yun ang malaking kasalanan. Angie, di naman kasi namin alam kung paano namin ito sabihin sa inyo. Please lang, Angie, ilihim muna natin to kay nanay, kay Jinjin at Junjun. At pipilitin namin na umuwi ngayong Pasko at magsama-sama tayong lahat. At biglaan din naman kasi yung pagbubuntis ko noon. Pwede ipalaglag kasi kasalanan naman sa Diyos. Please, Angie, ha? Huwag mo nang sabihin. Huwag mo nang sasabihin. Kami ng kuya mo bahala ang diniskarte. Oy, pagdating na lang! Anjay! Aling Sol! Dumating na kaya niyo! Ate, kuya, nandito na pala kayo. Nay, nandito na sila ate at kuya. Ano yung isa dito? Ilan taong kinawala? Ngayon uwi kayo, may dala kayong anak? Ano? Magsalita kayo! Nay, magpapaliwanag po kami. Kapunin ko naman yan eh. Hindi po sinasadya naman po ito. Hindi nyo sinasadya? Di ba yung usapan kayo ni Lola nung bago kayo umalis? Usapan nyo, pag napagamutan si Jenjen, hindi na kayo babalik sa abroad. Hindi kayo umuwi. Ilang Pasko na ang lumipas. Pag may sakit kaming dalawang magkakapatid, nasaan kayo? Sa oras na kailangan namin kayo, lalo na sa school, nasaan po kayo? Tapos, ngayon, uuwi kayo, may bago na naman ang kapatid? Junjun!
tayo. Puminahon tayo lang. Nay, Junjun anak, huwag naman kayo magalit. Kaya nila muna po ako magpaliwanag sa inyo. Oo, nangangako po ako sa inyo na pag napapagamot ko na po si Jinjin, ay uuwi na po ako. Pero natulog po kami ng malaking pagsubok doon. Humina po yung pabrika na pinapasukan namin. Kaya nawala ng trabaho si Bong. At ako naman po, salamat sa Diyos, tuloy-tuloy din naman ang trabaho ko. At dahil po, munti ka na rin ang susunod doon. Hiningi ko po sa amo ko na kung pwede po, uupa na lang kami sabay sa labas, kayo mag-asawa, para magkasama kami. Pinayagan naman po ako ng amo ko. At dahil po sa dami na pagsubok namin, pilit po kami lumapit sa Panginoon at nagsisinarin po kami sa mga kasalanan. Tumanggap kami sa Panginoon at sa lingkod. At ayan, hindi naman po namin sana mabuo uli at muntik na nga din po kayo makauwi. Pinapipilit nga po ako kung ipapalaglag yung bata o uuwi po ako ng Pinas. At wala po akong mundos panalangin. Sa awa po ng Diyos, pumayag po ang aking amo na doon ko na rin pinakabunso. At kaya, kailangan pa rin po na yung magbayad ng utang dito, yung placement fee. Kaya, pinagkasunduan na rin po namin yung Bong. Habang po may trabaho pa kami ni Bong doon, at pareho, at kaya pa, kaya pinilan namin hindi na muna umuwi. Kaipon, kaya tunay, nandito na kami, di ba? Oo nga, nandito kayo. Pero, di ba aaras din kayo? Hindi, Junjun. Dahil na naipangako ko, hindi na ako muli aalis. Magnegosyo na lang kami rito at para masasama na rin tayo. Di ako naniniwala. Magsinungaling kayo. Junjun! Ate, hayaan mo muna siya. Ako na lang kakausap unti-unti. Junjun, magpakita ka naman ng kagandahang asal sa mga magulang mo. Kasi magulang mo pa rin sila. Magagalit si Jesus. Kailangan mong mag-sorry sa papa at mama mo kasi hindi tama yung ginawa mo kanina. Alam mo, nagpunta ang mga magulang mo sa abroad dahil din sa inyong dalawa ni Jenjen. Kaya patawarin mo na sila kasi may maganda naman silang dahilan kung bakit nila nagawa iyon. Sabi ni Jesus, di ba? Magpatawad tayo kasi Diyos nga nagpapatawad, di ba? Dahil sa ikaw ang nakakabata, dapat ikaw pa rin ang magpakumbaba. Kasi magulang mo sila. Saka ang gusto ni Jesus, nagbibigayan tayo, nagpapatawaran, at nagmamahalan. At saka huwag mong kakalimutan, mahal na mahal ka ng tatay at nanay mo. Mag-umpisa ulit kayo. Mag-umpisa ulit tayo ng panibagong buhay. Kasi Pasko naman, di ba? Tita, thank you sa pagpapaliwanag. Thank you sa pag-aalaga mo sa amin ni Jenjen. Hayaan mo, hihingi rin ako ng tawad kay nanay tatay. Si Junjun, galit pa rin ba? Sa bagay, ang laki din naman talaga kasi ng pagkukulang natin. Junjun, anak! Halika na, kain na tayo! Naka, gusto ko humingi ng sorry sa inyo. Sorry po kung hindi ko po kayo naiintindihan nung una. Marami na pong naniwalag sa akin si tita. Kasi mahal na mahal ko kayo. Kaya gano'n na lang po akong saktan. Pero mali po ako. Nagtanim po ako ng sama ng loob. Dapat, hindi ko po kayo. Kung si Jesus Christ nagpatawad, ako pa kaya. Sorry po, pa. Sorry din anak, kami man ay nagkulang ng mami. Oh, ano pang iniintay nyo? Maligayang Pasko! Christmas is about His grace. Christmas is about His grace. Christmas is a gift of love our Father gave us. More than just another story about a special time and place. Christmas is a time to live a song of praise. For God is with